Babasahin na po natin ang salita ng Diyos sa Jeremias 31, verse 31 to 34. Jeremias 31, verse 31 to 34. Okay po, salit-salitan po tayo. Ako po verse 31, kayo po verse 32, salit-salitan po at basahin po natin ng sabay-sabay sa verse 34. Basahin ko po. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Juda. Hindi ayon sa tipan na ipinagpagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto, na ang aking tipan ay kanilang sinira. Bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Kundi ito ang tipan na ang aking ipakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na iyon. Sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at sa aking isusulat sa kanilang puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Sabay-sabay po tayo. At hindi na magtuturo bawat isa sa kanila sa kanyang kapwa at bawat tao sa kanyang kapatid na magsasabi, iyon kilalanin ang Panginoon. Sapagkat makikilala nilang lahat, ako mula sa kalit-liitan sa kanila hanggang sa kadakilaan sa kanila. Sabi ng Panginoon, sapagkat aking ipapatawad ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na alalahanin. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Sa oras na ito, magkakaroon po tayo ng panibagong series ng ating sermon. Itong sermon po na ito, ang title po ng series po ay Knowing God. Knowing God. Dahil tayo po ay nagsisimba, tayo po ay umaawit sa Panginoon, kailangan po natin kilalanin, alamin kung sino ba talaga ang ating Diyos. Kaya sa ilang mga linggo, tatalukayan po natin kung sino ba ang ating Diyos. Sa unang oras po ng ating series ng mensahe, ito po, kilalanin natin ang ating Diyos. Dapat natin kilalanin ang ating Diyos. Opo, sa oras na ito, titingnan po natin ang dalawang bagay na makukuha po natin sa salita ng Diyos. So, unang bagay po ay, paano ba nating makikilala ang Diyos? Yun po ang una. Pangalawa po, ano ba ang mangyayari sa atin pag nakilala natin ang ating Diyos? Dalawa po. Paano ba natin makikilala ang Diyos? Ano ba ang mangyayari pag nakilala natin ang Diyos? So una po, paano ba natin makikilala ang Diyos? Ang Diyos na sinasamba natin, paano ba siya natin makikilala? Ang Diyos na pinapaniwalaan natin ay hindi po nakikita sa ating mga mata. Hindi po natin siya mahawakan. Hindi po natin siya maamoy. Siya po ay Diyos na hindi natin makita, malaman sa ating mga sense. Sa pagkikita, paghawak, hindi po natin siya malaman. Kung ganon, paano ba natin makikilala ang Diyos? Pag hindi natin siya nakikita, hindi natin siya mahawakan, hindi natin siya maamoy, kung ganon, paano ba natin siya makikilala? Ano ba ang paraan? Ang sagot po doon ay napakasimple po. Napakasimple. Hindi natin kayang malaman ang Panginoon ayon sa ating kapangyarihan. Hindi basta-basta natin malaman ang ating Diyos sa ating sarili. Imposible po sa tao na malaman ang Diyos ayon sa kanyang kapangyarihan. Kung ganun po,
kung hindi natin mahawak ang salita ng Diyos, o ang Diyos, paano ba natin siya makikilala? Kahit gaano man nag-advance po ang science, nag-advance ang teknolohiya, hindi po yun ang base natin sa paniniwala sa Diyos natin. Pero minsan po, yun po ang mga, pag nakita po natin ang science at technology, minsan doon, nagpapatunay na talaga Diyos ay buhay. Okay po, punta po kayo sa internet at search nyo po James Webb. James Webb. James Webb telescope. At doon po ipapakita sa inyo yung mga universe sa galaxy po sa labas ng mundo natin. Pag nakita nyo po yung mga picture po doon, talagang nakakamangha. Nakakamangha. Dalawa po ang impression po natin. Una po ay nakakamangha. Paano ba nangyari ang mga bagay na ito? Paano ba nagkaroon ng mga bituin sa universe? Pangalawang impression po natin, pag walang lumikha sa mga bagay na ito, imposible. Kasi napakalaki, napakalawak ang space po sa labas ng mundo natin. Pag nakita nyo po yung mga picture nyo po doon, automatic na magkakaroon po sa ating mga puso, merong isang nilalang na lumikha sa mga bagay na ito. Kasi imposible na basta lang ito nangyari sa napakahabang panahon, ito ay nangyari. Imposible po. Imposible. Malalaman natin na merong isang nilalang na lumikha sa mga bagay na ito. At hindi lang po outer space. Kahit sa mundong ito na binubuhayan natin, may isip po natin na imposible na walang lumikha sa mundong ito. Ang mga puno, ang mga bundok, ang dagat, ang araw, imposible po na walang lumikha sa mundong ito. Meron pong isang nilalang na lumikha sa mundong ito. Pero kahit ito ay masasabi po natin na ang nakakamangha ang mga bagay na nakikita natin sa mundong ito. Hindi ito po ang mismong nagbibigay sa atin ng kaalaman patungkol sa Diyos natin. Sasabihin ko po ulit, makikilala lamang natin ang Diyos natin kapag ipinahayag niya ang kanyang sarili sa atin. Isa pa po. Makikilala lamang natin ang Diyos pag pinahayag niya ang kanyang sarili sa atin. Ito po ang katotohanan. Ipinahayag ng ating Panginoon ang kanyang sarili sa pamamagitan ni Jesucristo na dumating dito sa lupang ito. Yun po ang unang ipinahayag. Pangalawa po, ipinahayag niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ng salita ng Diyos. Pag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, doon po tayo makikilala ang ating Panginoon. Doon po natin makikilala ang ating Panginoon. At ang pagkikilala ng ating Diyos sa atin, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos sa atin, yun po ang biyaya ng Diyos. Isa pa po. Yun po ang biyaya ng Diyos.
Kung ganon, pag nalaman natin ang ating Diyos, pag nakilala natin ang ating Diyos, ano ba ang pwede nating gawin? Ano ba ang pwede nating gawin? Una po, ang pwede nating gawin ay tanggapin natin ang kakulangan ng ating kaalaman sa Diyos. Kailangan natin i-acknowledge ang sarili natin na wala tayong kaalaman patungkol sa Diyos o sa Diyos. Kaya ano po ang dapat nating gawin? Kailangan nating manalangin sa ating Diyos. Ganito po ang panalangin natin. Panginoon, kulang po ang aking kaalaman sa iyo. Gusto namin kang makilala. Gusto namin kayong makilala sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, sa pinahayag mong salita sa Biblia, gusto ko naming makilala. Gusto namin makilala sa aming mga puso na ikaw ang aming Diyos. Ganon po ang ating panalangin sa ating Diyos. Pangalawa po, ano po ang pwede natin gawin? Hanapin natin ang ating Diyos, ang ating tagapagligtas. Sa verse, sa Mateo po, sinasabi po ni Jesus sa atin, ganito po ang kanyang sinabi, sa araw na iyo'y makikilala ninyo akong nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. At siya'y iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa Kanya. Ito ang biyaya ng Diyos. Sinasabi po, ito po ang pangako ni Jesucristo sa mga alagad na sumusunod sa Kanya. Kung kayo ay humahanap sa akin, ipapahayag ko ang aking sarili sa iyo. Ito po ang pangako ng Diyos. Ito po ang biyaya ng Diyos na binigay sa akin. Kaya tama po na sa atin ang ating attitude po para sa ating Panginoon, kailangan natin siyang hanapin. Araw-araw, oras-oras, bawat minuto, kailangan natin siyang hanapin. At habang tayo ay humahanap sa Kanya, at tayo po ay nananalangin sa Kanya, at tayo po ay nagbabasa ng Kanyang salita, doon po natin siya makikilala. Ngayon po, arrange ko po ang unang point po natin. Paano ba natin makikilala ang Diyos? Hindi natin makikilala lang ang ating Diyos sa ating kapangyarihan. Makikilala lamang natin ang ating Diyos pag ipinahayag niya ang Kanyang sarili. Ipinahayag ng Diyos ang Kanyang sarili sa pamamagitan ni Jesucristo. Pumunta po siya dito sa lupang ito, namatay, nabuhay muli, para sa ating kasalanan. At ipinahayag ng ating Diyos ang Kanyang sarili sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya po, kailangan natin tanggapin na wala tayong kaalaman sa Diyos. Hindi natin siya makikilala sa ating kapangyarihan, kundi makikilala lamang natin siya pag ipinahayag niya ang Kanyang sarili. At tunay nga po, ipinahayag ng Diyos ang Kanyang sarili sa atin. Kaya po, pag ipinahayag niya ang Kanyang sarili, tama po na tayo po ay humanap sa ating Diyos. Humanap sa ating tagapagligtas. Yun po. Pangalawa po, ano ba ang mangyayari sa atin pag nakilala natin ang ating Diyos? Ano ba ang mangyayari sa atin? Ngayon po, pag ipinahayag ng Diyos sa ating sarili,
nakikilala natin siya, ano bang mangyayari? Ito po ay mahanap sa pasahe na binasa po natin. Verse 31, basahin ko po. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sangbahayan ni Israel, sa sangbahayan ni Juda. Ito po. Ang gusto po ng ating Diyos, itong verse 31 na ito, malalaman po natin ito sa konteksto ng Israel. Sa oras na ito, ang mga Israelita ay nasa ibang bansa. Kinuhanan na po sila ng Babylonia. Alipin po sila ng Babylon. Wala na po silang bansa na binubuhayan nila. Ngayon, sa oras ng kahirapan, sinasabi ng Diyos sa sambahayan ng Israel. Sinasabi niya ganito, gusto kong ulit magkaroon ng tipan. Sa English po, covenant. New covenant. Magkaroon ng bagong pangako sa gitna ng Diyos, sa mamamagitan ng Diyos at ang bansang Israel. Ano ba ang gusto ng Diyos sa sambahayan ng Israel? Gusto po ng Diyos sa Israelita ang personal relationship. Kung ganun po ang gusto ng Diyos noon, na magkaroon ng personal relationship sa mga Israelita, gusto din po ng ating Diyos ngayon na magkaroon ng personal na relationship sa Kanya. Yun po ang hinihiling niya sa atin. Gusto niya na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Yun po ang ibig sabihin po ng verse 31. I will make a new covenant. Magkakaroon ng panibagong tipan sa pamamagitan ng Diyos at sa atin. Ano ba ang sinasabi ng bagong tipan? Ano ba ang bagong covenant? Ano ba ang new covenant na sinasabi ng Panginoon sa atin? Ito po ay makikita natin sa verse 33. Basahin ko po. Kundi ito ang tipan na aking ipapakipagtipan sa sangbahayan ni Israel, pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Ano po ba ibig sabihin nito? Dati po, pag nagkaroon ng covenant o pangako, ganito po ang ginagawa po nila. Ganito po ang ginagawa nila. May dalawang tao. Isang taong, sabihin po natin A. Tapos may isa pong taong B. Itong dalawang taong ito, magdadala po sila ng hayop. Magdadala po sila ng hayop. Tapos, ang gagawin po nila, hahatiin po nila ang hayop sa dalawa. So, isang parte po nasa kaliwa, isang parte ay nasa kanan. Ang gagawin po nila, isusulat po nila ang kanilang pangako sa bato o sa papel, tapos, babasahin nila ang kanilang kasunduan, at gagawin po nila ay, lalakad po sila sa gitna ng hayop. Ano ba ang ibig sabihin nito noon? Ito po ang nagsisimbolo na, ganito po ang sinasabi nila. Pag isa sa atin ay hindi nagtupad sa kanilang pangako, ganito ang mangyayari sa atin. Isa sa atin ay mamamatay. Yun po ang sinasabi noon. Ito po yung mga practice po nila noon. Sa kontekstong ito, sa cultural na context na ito, ganito po ang iniisip ng mga Israel. Ito po ay pangako sa pamamagitan ng Diyos at sa mga Israelita. Sa Diyos at sa Israelita. At sinasabi po ng Diyos, kung hindi po ganito ang sinasabi ng Diyos. Kung hindi kayo sumunod sa pangako na ito, kayo ay mamamatay.
Hindi po ganito ang sinasabi ng Diyos. Sa pagbinasa po natin ang buong lumang tipan, Old Testament, palaging hindi sumusunod ang Israelita. Palaging sumusuway ang Israelita. Pero ano ba ang ginagawa ng Diyos sa atin? Ginagawa ng ating Diyos sa atin ay patuloy siyang nagbibigay ng patawad. Palagi siyang nagpapatawad sa kanyang bansa, Israel. Ngayon, dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, dahil sa katigasan ng puso ng mga Israelita, ngayon sila ay napapunta sa Babylonia. Wala na silang lupa, wala na silang templo, wala na silang lupa para magsamba sa Panginoon. Ngayon, sinasabi ulit ng Panginoon. Dati po, sinasabi ngayon ng Panginoon sa atin, isusulat ang kanyang kautusan sa kalooban at sa puso. Sa puso. Kasi po noon, tinatawag ng Diyos ang isang leader para isabi po ang kautusan ng Panginoon sa bansang Israel. Ganun po ang palaging ginagawa ng Panginoon. Tinatawagan niya po ang isang tao upang ipahayag ang kanyang kautusan sa mga Israelita. Pero ngayon, iba po ang ginagawa ng Diyos sa bagong tipan, sa bagong pangako na binibigay niya sa mga Israelita. Sinasabi po ng Panginoon sa kanila, ganito po, ngayon, hindi na ako pipili ng isang leader para ipahayag ang salita ko, kundi ilalagay ko ang aking kautusan, ang aking salita sa ating puso, sa ating kalooban. Parehas lang po. Dati po, ang puso, ang iniisip po ng mga Israelita noon, ang puso po ang ang puso po ang role po ng puso ay katalinuhan. At ang emosyon po ay nangyayari sa laman loob. Ganon po ang kanilang iniisip. Kaya pag sinabi po nito, 2 beses po na sinasabi niya ng ating Diyos, ilalagay ko ang aking kautusan sa puso, ilalagay ko ang aking kautusan sa iyong lamang loob. Ibig sabihin po, double. 2 beses pong sinasabi ng Panginoon ito. Ibig sabihin, emphasis po ito. Binibigyan niyang diin ang bagay na ito, na sinasabi ng Diyos, ilalagay ko ang aking kautusan sa aking puso. Ngayon, ano ba ang mangyayari sa ating puso? Pag nakilala natin ang Diyos, sinabi ng Diyos na ilalagay niya ang kanyang kautusan sa ating puso. Ngayon, 2 bagay po ang titingnan po natin pag nagkaroon ng kautusan ng salita ng Diyos sa ating puso. Ang una po ay ang kautusan. Ano ba ang kautusan? Ano ba ang kautusan na binibigay ng ating Diyos sa ating puso? Ang kautusan po ay pag sinamarize po natin ang buong Biblia, kahit sa lumang tipan at sa bagong tipan, sa mga sinasabi po ni Jesucristo, sinasabi niya, ang kautusan, ang pinakamataas na kautusan ay ito, mahalin ang Diyos, mahalin ang kapwa. At sinasabi po ni Jesucristo, mahalin mo ang iyong kaaway. Kahit ang iyong kaaway, mahalin mo. Yun po ang sinasabi ng kautusan. Mahalin ang Diyos, mahalin ang kapwa. Pag ito pong kautusan ay nasa atin, ano bang pagbabago ang mangyayari sa puso natin? Sa Jeremiah 17, verse 9 to 10, ito po ang sinasabi niya.
Sinasabi po ng Panginoon, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanilang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. Ibig sabihin po, pag pumasok po ang ating salita ng Diyos sa ating mga puso, may pagbabago. May pagbabago sa ating puso. Pero ito po, mahirap natin malaman kung talagang magkakaroon ng panibago sa ating puso. Kasi po ang puso natin, nakalagay po sa Jeremiah, magdaraya. Minsan, niloloko po ng ating puso kung ano man ang nararamdaman natin. Minsan, niloloko ng ating puso kung ano ba ang nararamdaman natin. Kaya napaka-importante po ang relationship with God. Ito po, example po. Minsan, nag-uusap ako sa aking asawa. At minsan po, tinatanong ng aking asawa, bakit mo ba ginawa ang ganitong mga bagay? Bakit mo sinabi ang ganitong mga salita? Galit ka ba? O nainis ka ba? Pero sinasabi ko sa aking asawa, hindi ako galit. Hindi ako naiinis. Hindi ako galit. Pero pag sinabi at nag-usap pa ng mas malalim, nalalaman ko na nainis pala ako. Nagalit pala ako. Ganon po. Parehas din po ito. Parehas din po. Minsan, nagagalit tayo, nainis tayo, naiipi po tayo. Kung ano man, ang nararamdaman natin, sabihin natin na itong mga nararamdaman natin sa Panginoon. At mangyayari po ay, kailangan nating pakinggan kung ano ba ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Talagang minsan, ang ating puso, niloloko niya tayo. Kung ano ba ang talagang nararamdaman natin. Pero, minsan po, ang ating Diyos, nagpatuloy po siyang nagsasalita sa atin. Kaya kanina po sinabi ko po sa inyo na ang hinihiling ng Diyos sa atin ay magkaroon ng personal na relationship sa Kanya. Bakit po? Pag nagkaroon ng personal relationship sa Kanya, tayo po ay patuloy na magsasalita sa Kanya. Pag tayo po ay patuloy nagko-communicate sa Kanya, nakikinig, nagsasalita sa Kanya, malalaman natin kung ano ba ang tunay na naramdaman ng ating puso. Yun po. Kaya kung ito po ay tama, na kailangan natin magkaroon ng personal na relationship sa Panginoon, ito po ang dapat nating gawin. Una po, listen to the Word of God. Makinig sa salita ng Diyos. Hindi po, ang pakikinig po sa salita ng Diyos ay pwede po mangyari sa maraming bagay. Una po ay magbasa ng salita ng Diyos. Magbasa ng salita ng Diyos. Open, kahit sa cellphone, may Bible app. Basahin niyo po ang salita ng Diyos at pag nagbasa po kayo, merong isang part ng salita ng Diyos na hihinto ka.
Hihinto ka sa pagbabasa ng salita ng Diyos kasi may nararamdaman ka sa salita ng Diyos. At doon kailangan mo huminto. You need to stop. Pag may nakita kang salita ng Diyos na tumatama sa iyo. At tanong mo, bakit binibigay ng salita ng Diyos ito sa akin sa oras na ito? Why now? Bakit ba na binibigay ng salita ng Diyos sa akin sa oras na ito? Bakit? Bakit? Kailangan mong tanungin. Kailangan mong tanungin sa iyong sarili at tanungin sa ating Diyos sa pamagitan ng panalangin. Pangalawa, we have to respond to God's Word. Kailangan natin mag-respond sa God's Word. Paano po kasi, pag binasa mo ang salita ng Diyos, may tumama po ito sa iyong puso, kailangan mong huminto. Kailangan mo mag-respond sa Panginoon. Kailangan mo itanong sa iyong puso, bakit ba ito tumama sa akin? You have to check your heart. Bakit ba ito sinabi ng Panginoon sa akin sa oras na ito? Pagkatapos mo itanong at na-realize mo, ito pala yung sinabi ng Diyos sa akin. Ito pala yung sinabi ng Diyos. Ito pala yung gusto ng Diyos na ito ang gawin ko. Pwede po itong gawin ng iba't ibang bagay. Kunwari po ganito. Binasa mo ang salita ng Diyos, nakita mo, mahalin mo ang iyong kapwa. Ito, naghinto ka dito, mahalin mo ang iyong kapwa. Tanungin mo ang iyong sarili, talagang minamahal ko ba ang aking kapwa? Minamahal ko ba ang aking pamilya? Minamahal ko ba ang aking magulang? Minamahal ko ba ang aking anak? Minamahal ko ba ang aking kapwa? Kung natanong mo ito sa iyong sarili, at kunwari ang iyong sagot mo ay hindi. Ngayon, kailangan mong mag-respond sa salita ng Diyos. Sabihin, mahalin ang iyong kapwa. Kahit hindi po malaki ang pwede niyong gawin. Ganito po, for example, sa iyong kapwa, sa iyong kapitbahay. Ganito po, sa umaga, sabihin mo, good morning, magandang umaga, God bless you. Una po, siguro yung kapwa mo, bakit siya nagsasalita ng ganito? Pero, pag ang panahon ay lumipas, malalaman po ng iyong kapwa na tunay na minamahal mo, minamahal ka. Minamahal mo sila. Ganon po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Ulitin ko po. Dahil nagkaroon ng bagong promise, covenant sa Diyos at sa tao, ang inihiling po ng ating Diyos ay magkaroon ng personal relationship. Pag nagkaroon ng personal relationship, kailangan natin una po, makinig sa Kanya. Makinig sa salita ng Diyos. Ito po ay pwedeng mangyari sa bawat linggo. Ito po ay pwedeng mangyari sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito po. At pag pinakinggan mo ang salita ng Diyos, ngayon, kailangan mong mag-respond. Kailangan magkaroon ng aksyon ayon sa salita ng Diyos. Ito po ang sinasabi ng Panginoon. Bakit kung ganon? Nakilala mo ang Diyos, nagkaroon ng pagbabago sa iyong puso. Ngayon, ano ba ang dapat nating gawin? What should we do? What should we do? At bakit ba natin itong dapat gawin? Why should we do this?
Bakit ba natin dapat gawin ito? Ito po ay dahil kay Jesucristo. Nakalagay po sa verse 34. Sinabi po ng Panginoon kay Jeremiah, sinabi niya, hindi ko alalahanin uli ang iyong kasalanan. Pinatawad ko na ang iyong kasalanan. Ito po ang pangako ng Diyos na ibinigay sa atin. Ito po ay tunay na nangyari. Pinadala ng Panginoong Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo dito sa lupang ito upang ipatawad ang kasalanan natin. Upang hindi niya na alalahanin, maalala ang ating kasalanan. Ito po ay napakalaking biyaya ng Diyos. Ito po ang napakalaking pagmamahal ng Diyos sa atin. Dahil tinupad ng ating Diyos ang kanyang pangako. Pinadala niya. Kanina po, sinabi ko po sa inyo, noon, hinati ang hayop sa dalawa. Pag hindi sumunod, ang isang party, mamamatay ang hindi sumunod. Ito po ang relihiyon sa iba. Sa ibang relihiyon, kailangan ikaw, dapat magpakita ka ng mabuti. Dapat mong gumawa ng mabuting bagay para ikaw ay pagpalain. Pero dito po, sa Christianity, dito po, pag tayo po ay naniwala kay Kristo, baliktad. Baliktad po. Dahil hindi po tayo sumunod, dahil tayo po ay nagkasala, hindi tayo ang namatay, kundi namatay mismo ang Diyos para sa atin. Ito po ang pagmamahal ng Diyos. Ito po ang pag-ibig ng Diyos. Ito po ang biyaya ng Diyos. At pag nalaman natin ito, patuloy natin makikilala ang ating Diyos. Hinihiling ko po at pinapanalangin na ang miyembro po ng New Canaan Tagalog Worship ay makikilala nila ang Diyos na tunay, na malalim, para sila po magkakaroon ng pagbabago sa kanilang buhay at sa kanilang puso. Pinapapala ko ang lahat na magkaroon ng isang linggo na mag-isip, basahin ang salita ng Diyos, pakinggan ang salita ng Diyos. Pinapapala ko ang lahat ng membro ng Tagalog Worship.